Tagalog pa, kababalaghan ang pag-ibig ng Diyos. Kamangha-mangha. We as sinners, God has to abandon His kingdom above. He has to leave His throne. Iyakan niya yung trono. Just to rescue a sinner like you and me. Mauna kung imo hatagan, bili. Ang gibuhat sa Ginoo. Kulang pa ning ato, gamay ra gyud ning sakripisyo. Kita impernohonon unta, pero tungod sa iyang gugma. Nanaog siya, bibigyan niya. Tulong ito sa taas. Huwag namatay. Itunar ang iyang kinabuhi, nag-antos sa cross para lang di ay bayaran ang atong mga sala. What a Savior. Glory to God. So, hinaot pa, mahatagan na ito bili ang adlaw sa Domingo, maorani ang adlaw na diin mo sakripisyo ta, mo hatag tagtay sa Ginoo. Lunes hangtod Sabado ato, isa ra gipangayo sa Dios. And then pag-abot sa eternidad, ato tanan sa langit. We will enjoy heaven for all eternity. No more death, no more crying, no more pain. Tanan, wala na. Ang tanan, puro kalipay forever and ever. So ayaw ipalit ang gamay nga kalipay ni aning kalimutan. Naimuon niya masalikway ang atong Ginoo. At kagig bili ang sunod nga kinabuhi. Because that life will not endure only for 100 years. It will be forever. Amen. Na dapat katagan bili sa tao, no? Praise the Lord. Okay. So, dili ko maglangan. Pastor Jelson will share a report also, if you can, and preach the word, what the Lord has laid upon your heart. You have 30 minutes bago ta mo sulod sa atong worship service. Okay, tawag na to ang atong missionary, atong Bayawan. Actually, Bayawan residence, pero ang word niya sa Binalbagan. Cebuano ang residence, Ilonggo ang mission word. Oo, so you can talk to him in Ilonggo or talk to him in Cebuano, okay na. Pwede pa Japanese, no? Okay, tawag na to, Pastor Jelson, our missionary, to Binalbagan, Negros Occidental. Okay, ari-ari gamitan para... Okay, praise the Lord. So, good morning. Amen. Amen. Praise the Lord. No? It's a great blessing to be here this morning. Amen. So, wala ko nag-expectar nga makalampot ko diri o makaabot diri sa Cebu. No? Monday pa lang, sabi ko, dilit yung ko kanto. So, nag-text ko kay Pastor na, Pastor, kung pwede, by January, first week, first Sunday ng 2022, dira ko mag-fellowship. Bago magbalik kami sa na church building, mag-fellowship, kay bawal man lagi. So, tinanggap ko ang invitation sa ako sa Friday sa Karabalan, sa bukid sa Himamaylan. So Friday morning, abi siguro ni Pastor na nagbiyahin ako pa ato diri, Pastor Vic. Yung Pastor Vic na see you later, Pastor Jelson. Pero padulong ako dito kay na ako i-dedicate ka bata. Sabi ko, i-grab ko na lang opportunity mga believer man. So naka-minister yung muna bago nag-adto diri. So 139 kilometers one way, balikan mga 270 plus. So mga 17 souls ang nagdawat sa sa ato na Ginoo kay Jesus Christ bilang Lord and personal Savior. So pag-abot ko sa Bayawan mga alas 5, sabi ko kay Mrs. Ma'am, mag-apas ko sa Cebu. Sabi niya, sige, maghimos ka. Nangimos pa ko. So pagkagabi, sabi ko, Lord, hopefully makaabot yun ko sa Cebu. No? Grabe ko ka-excited. Kaya nalipay ko nga ang mga missionary ko kag ang mga kumbaga mga members at Anabaptist Church excited po na mga missionary. So, praise the Lord na nakaabot. So, karon nagapasalamat po sa Ginoo sa
dako sa iya tungod kay nakakuha ko ta ng authority bilang missionary diri sa Anabaptist Church Cebu. Naging party ko sa inyohan na mission field or mission sending by sending missionaries. Kung pwede lang tibok Pilipinas, dili lang tibok Pilipinas kung dili kung asa makalapot ang gospel. Salamat po sa inyong support financially, morally, prayerfully, then spiritually. Every time mag-tanaw kami ng live, ma-mention kami permi, kag nagkapasalamat na biskan layo kami, malampot kami sa inyo ng mga pag-ampo. So praise the Lord for that. So ang status karon dito sa mission work sa Pinalbagan, bawal kasi ang magsunod kung tagalahi na region or province. So stricto. Nakapanglakton ka sa bukid para makaabot dito. So every Sunday na ako dito, balay lang. But praise the Lord, daghan man nag-attend. At the same time, nagapangita ang Ginoo pamaagi, dili man na sa atuan nakabalingon nga pamaagi kung dili pinaagi sa Ginoo maka ministeryo ta dito. So bukid ko gaagi kung naa ko'y mas tanbayan, naay mga gatapok-tapok ako nangunungan, isira ng gospel, hataga ng tracks. Then malipay na lang po ko, muta naman sir, o saan account mo sa Facebook. So ihatag ko ang pangalan ko. So mag-chat na, pastor or sir, wala man kami kabalo kung pastor ka or sir ka. Salamat kag nami ang pamatyag. Nga nakadawat kami kay Jesus Christ bilang Ginoo kami. So a privilege nga makaalagad sa King of Kings and the Lord of Lords, and it is Jesus Christ, no? Ang manluluwas. So dili ko magdugay, manindog kita og ato abrihan ang ato na Bible in the book of Numbers, chapter 13. Numbers chapter 13, verse 1 and 2. Numbers chapter 13, verses 1 and 2. So ako ang magbasa diri sa 1, then kamo sa 2. Are you ready? Amen. So the Bible says in the book of Numbers chapter 13, verse 1 and 2. In verse 1, the Bible says, "And the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men, and search the land of Canaan, which I gave unto the children of Israel, and every tribe of their fathers shall send a man, every one a ruler among them." Let us pray. Gracious Heavenly Father, Lord, we humbly come before Thee this morning, O God. Nagapasalamat kami sa inyong bugbaw kaayo, at salamat Ginoo sa kadugay nga panahon Ginoo naga-exist ang Anabaptist Cebu. Padayon ikaw nakikuban kung nagapanalangin kanila Ginoo. As well kami na apil kami sa panalangin Ginoo. Lord, this morning I pray that you will search our heart, pasayloa kami sa among mga salat Ginoo. Tinloi ang among mga kasing-kasing, magiging worthy kami sa imong tubangan Ginoo. Wala kami kabalo Ginoo, but open times nakahimo kami ng kalapasan sa imong tubangan. And it's my prayer, it's our prayer that you will forgive us, O God, this morning. Lord, i-bless ang mensahe, i-bless ang imong mga kanakan. In Jesus' name we pray. Amen. So praise the Lord. Once again, good morning. Ingon pang Bible sa libro sa Numero, Numbers chapter 13. "And the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall send a man, every one a ruler among them." So gihikayat ko sila ng Panginoon. Kabalo na ta sa istorya during the time nga nigawas ang nation Israel sa land of Egypt. Grabe ka gahian, ulo. No? Disobedience. Ang naa sa ila kasing-kasing. Sins, puro lang sana. Oh, grabe kayo ang naa sa ila kasing-kasing, and yet God never stopped loving them. Ang gugma sa Ginoo pakita o gipadayag niya talaga sa nation Israel. As He promised, nga hangtod sa walay katapusan makipag-uban ang Ginoo. Ingana ka gugma ang Ginoo sa nation Israel. Dili lang sa nation Israel. Apil na ta diha gani. No, grabe ang gugma sa Ginoo in spite of our rebellion, in spite of our sin.
in spite of our disobedience, still, God loves us so much. So, dira niabot ang punto nga grabing bagulbol o reklamo ng mga Hudyo. Ingon pa diri sa Bible nga, gidala mo lang kami diri sa wilderness para ipapatay sa mga kalaban. Gidala mo lang kami diri para mamatay diri sa gutom. And yet, ang Ginoo nagapangita ng pamaagi. God provide them water out of the rock. God provide them bread from heaven. O nga nakagrasyado ang Ginoo. So karon nagkaangyo ang Ginoo nga send thou men to spy Canaan. Murag ingani ang sitwasyon karon. Minsan dili man talaga exalt ng tao. Pero God called Pastor Bernales. Gihatagan siya ng authority sa Ginoo to send men. O pagpadala ng missionary. Ang mga missionary mao nang ipadala to spy or para ipakita nga gugma ang Ginoo. Ang langit, grabe ka, malipayon ta dito sa langit. Sabi pa kaganiya, sa langit walang kasakit, walang luwa. So mauna nga isabwag ang maayong balita. Ipaabot sa mga tao si Jesus Christ. So niabot sa punto mga higala nga nung nag-spy ang 12 ka tao out of the 12 tribes of the nation Israel, niabot sa punto nga sa kadaghan-daghan gipadala, pila lang ang nibalik nagdala ng good report. Dalawa. Minsan parang halintulad sa mga churches, magpadala ka ng daghang ng misyonaryo, pero instead nga magdala ng good report, bad report ang ipadala, napakasubo. Diba? Inganing nahitabo, realidad sa Bible. So niabot sa chapter 14, ingon pagani dito, verse 1, and all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night, and all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, would God that we have died in the land of Egypt, or would God we have died in this wilderness? Wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the swords, that our wives and our children should be a prey? Will it be better for us to return into Egypt? Mas maayong ba na bumalik na lang ta sa Egypto? O saan pagabot sa verse 4? And they said one to another, let us make a captain, and let us return into Egypt. Minsan lapit na ang Kanaan, lapit na ang tagumpay. May mga tao na mubalik na lang tas kalibutan, mangita tag leader. Mo rebuild dita sa atoan at Sinding Church. Di ba? Murag inghanang may tapo. Nagkakaroon ng ginatawag rebellion. Sa 12 ka tao, 2 lang ang nagbalik. Sabi pa, talagang napakanindot ng langit. Walang kasakit doon. Diba? Flowing with wealth and honey. Ang Kanaan. Pero sabi ng iba, kontrolado tadiya. Diba? Muingon ang uban na patay tadiya. Diba? Grabing mga giants diya. Parang grasshoppers lang ta. Ingana kabuyaw ang istorya. That is why mga kaigsunan, nga sa kadugay-dugay nga panahon, parang ang mga Kristohanon instead nga magiging mag-uswag sa pagpangalagad sa Ginoo, instead nga mag-angat, nagkaubos, and that's the reality. That's the fulfillment of prophecy. Pero subok pamalandungon, nga daghan mga Kristohanon instead nga magiging good at ubangan or diya sa propesya, sila ang nagiging bad. Wala, dili ta maka-judge. Wala pa man. And hopefully, and it's our prayer, it's my prayer, nga kung maigo man ta sa propesya, dira sa ginatawag positive side, dili sa ginatawag negative side. So karon mga kaigsunan, 30 minutes, I will preach unto you the mark of a missionary-minded church. A mark of a missionary-minded church. Number 1, inang ginatawag determination.
makita na ko ang ako sending church. Daghan naman kong gialagaran nga simbahan. Yagi ko ng pagkakarismatic, pero wala yun ko nagpastor, member lang. Makita na ko. Daghan kayo kong mga simbahan nga nasudlan. And here comes, niabot sa punto nga natundloan ta ng tama. Then niabot sa panahon na nakaabot na diri sa Cebu. So it's my 10 years nga attend diri sa Cebu. Makainom ko 2011, first time na ako dito sa Victo Migi House. Dito sa Victo, parang daghan pang missionary. Pero ako that time, dili pa ko pastor. Wala pa ko ko'y una-una nga mag-mission. So praise the Lord. Sabi ko, parang sa 10 years ko, karon lang ko ma-absent. Mission conference pa. Tapos may mission work na ko. Sabi ko, dili ko mag-absent kahit late. Amen. Better late than never. And I thank God for it. Number 1 is determination. Nakita na ko ang grabe ka determinado ang church nga nag-send out sa kuha. Nga naman, na-observe na ko, pag-start pa lang na ako dire, daghan ng missionary. Hangtod kakahinay, kakawala. I know, God has a plan for it. Nga naman, hindi lang nato isipon nga negative. We must always think positive. So, nga nung nakaingon ko nga determination, it's because kahit pa unsa ang gihimo ng mga tao or unsa ang gihimo ng mga missionary, sometimes naglaylo, sometimes nagpahawa, but still, ang Anabaptist Church sa Cebu nagkakaroon ng marka na determination. It's because they didn't stop supporting missionary. Wala nagundang support ng misyonaryo. Mamatian ko sa term gani diri nga bahala kung nag-support ng missionary, bahala na sila as long as we did our part. God will bless us. Ginoo na magpanalangin sa tuwa. Bahala na diya. Still, maghimo ta sa ato nga ginatawag responsibilidad. Kung nagpasalamat ko sa mga members nga wala ko nagundang og suporta kahit sa mga pag-ampo man lang. Sabi ko na pero maminti kami na mention sa ginatawag prayer meeting. Layo pang prayer meeting, may buset na nga, Pastor, anong prayer request nyo? Biskan wala kami naka-prayer request, ma-mention ang pangalan naman. I thank God for it. They didn't stop supporting missionary, but they didn't stop sending missionary. Dili at lintana, kinsa ka man, wala mang kaila, pareho sa kuha. Hindi ko ninyo kaila. Diba, wala mong kaila sa kuha. But still, He sent out to ninyo. And I thank God for it. Isa na ako nakandod, dako nga utang kabuton. Dili lang ko mag-exalt ng tao. God knows my heart. And I thank God for it. Kaya nga, layo pa, gasakay pa lang ako sa series. Daw dili na ako katulong sa kalipay, magpanik ko diri. Mag-chat na ako, Pastor Vic, Sir Noy. Diba? Excited ko magbalik diri, kaya naman, diri ko na matuto ka diri ko na. Diba? I know the story nga, grabe ko pagsugod ninyo. Ingana ko, punta kami ng mga missionary nga kahit pahinay-hinay lang, pahinay-hinay. Padayon, pangalagad. Dili lang kay determination, but kining ginatawag nga denial. Same kay sa kay Caleb and Joshua. Nung gitawag sila sa Ginoo, nung gisend out sila sa Ginoo, ang ilagihatag maayo nga balita. Kahit paman ang ilang mga kauban negatibo. Lord, pamatyon lang mi diri. Lapaon lang mi kagrabe nga mga giants niya ang nagasugata sa ato. But ang ilang gidala mga fruits, mga kanang ginatawag patutuo, mga grapes, patutuo na talagang flowing with milk and honey. Anong istorya ni Caleb and Joshua? Kaya na to sila tanggalon. Kaya na to sundon. Diba? Kaya nga mga kaigsunan, ang naitabo tanawa si Joshua. Diri sa chapter 14, grabe nagkakaroon sila ng self-denial kahit na leader sila. Anong giimo pa nila? Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of Israel. And Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. Diba?
Usahay, dili man nato maligawan, nga masakitan mo ta. We did our parts. Pero grabe, still ang tao mag-murmur. Magbagulbol ang tao. Diba, biskan kamo na mga members sa church na kahit papano gihimo nyo na ang tanan, pero may mga tao pag yun nga dili magkuntinto sa inyo nga fest. Dili magkuntinto sa inyo gihimo para sa Ginoo. It's because dili man pagpangalagad siguro ang ila sa Ginoo. Kung dili, it's either pangalagad sa tao or pangalagad sa sariling interest. Diba? Kaya nagpasalamat ko sa Ginoo na pinabalik-balik ko din, nagpasalamat ko sa Ginoo na natudloan ta na tinun-anay pagpangalagad sa Ginoo. Kahit walang kwarta, walang support, pangalagad sa Ginoo. Mabatian ko gani nga na mga missionary or may mga tao nagaplanong mission, ingon ko, moingon pa na, kailangan muna na ako ng building, kailangan muna na ako ng fixed na monthly support para mong mission ko. O mabatian ako na. Pero, ilaha ko na. O, yung gi-mention diri gani nga, isa ka missionary nga, magtawag ka lang kung okay na ang dalan. Kung clear na ang area, magtawag ka lang. Kaya magpadala ko ng more missionary. Pero ano ang response ng isa ka missionary? Mas maayo nga paantuon mo sila na wala pang dalan. Diba? Mas nindot mga kaigsuon ang higala nga mga missionary, mas nindot na kita talagang mag-apply sa dalan. Amen. By the help and by the prayer of our sending church. So, ingana mga kaigsunan, self-denial. Ganong nagkakaroon ng self-denial ang marka ng ginatawag missionary-minded church? Kasi nagkakaroon ng sinseridad. Sincerity ang nasa kasing-kasing at talagang ang Ginoo na kailangan ng mga tao na magdala ng good reports. Mga tao na real o sincere, mag-preach ng gospel. Mga tao nga real, sincere, nga magmantala sa pulong sa Ginoo that only Jesus Christ can save. That only Jesus Christ can love us so much. Minsan ang mga tao, dili mo na madala sa paisog. Kung dili is, ipakita mo lang na talagang mahal sila ng Panginoon. Kaya nga, na-mention gani nga, love is a verb. Love is not a feeling. It's doing. Sabi pa. Because God showed His love toward us that in that when we were yet sinners, Christ died on the cross of Calvary. Gihimo niya, biniyaan niya ang trono, biniyaan niya ang glory sa langit, nagbuka sa cross para luwason ikaw o ako. Ing-anak kita kapalangga sa Ginoo. Sincerity, nagkakaroon ng self-denial kahit na makita ko gani. Ako na gina-share kay Mrs. Usahay, mapadala itong support. Mo-text ko nga. May pastor, pasensya kay pastor, mauna nang napadala na mo. Mana gani ko, salamat kayo kahit na nagkalisod gani. Nakita mo ko, di mangyod ang Anabaptist Church Cebu kwartahan ng mga tao. Pero makita na ko na kahit kung pwede na lang ang kwarta nga para na lang punta sa pamilya, ginapadala pa sa wala kami nag-ulit ng empty. Wala kami nag-mission dito na walang connection o walang contact. Every time, Pastor, kumusta ka diya? Pastor, okay lang bang ministry diya? Ma-mention diri sa pulpit nga sila nagapadayon kahit grabe ang protocols. So, ingana, nagkakaroon ng sincerity and sacrifices. Then, ang number last, dili lang determination, denial of self, but dedication. Ganong dedikado ang Anabaptist Church Cebu ang marka, it's because we have the surge. No? Dedication, it's because naatay ginabas niya ng Bible. For the word of God is quick and powerful, sharper than to any edged sword. Ingon pa sa Ephesians chapter 6, nga it is, and the swords of the Spirit, which is the word of God. Dili lang swords, nga nung isog na dedication ang Anabaptist Church, nga magpadala ng missionary, maghimo ng ginatawag support sa missionary, mag-send out, it is because of your supplication. Ingon pa Ephesians chapter 6, ingon siya diri nga, and take the helmet of salvation and the swords of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayers and supplication in spirit, and watching thereunto with
with all perseverance and supplication for all the saints. Balikan nato ang numbers. Anong nahitabo? Anong dapat magpabilin na dapat pangalagad sa Ginoo? Padayon magkakaroon ng mission mind o para sa ginatawag mission field. Kahit man negatibo ang ilang bato. Pero ang nahitabo din yung mga kaigsuunan si Joshua o si Caleb kung ang mga righteous na mga tao mas luoy pa nga naman. Ang tanan nga congregation nagkuha ng bato, batuhon paguduntan sila. O, ingana ba? Nga ang mga ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo pa maupang batuhon permanente. Diba? Maupang sakiton permanente pero what happened to them? Oh, ingon pa rin sa chapter 14, and the men sa 36, which Moses sent to search the land, who returned and made all the congregation to murmur against him by bringing up a slander upon the land. Gingnan na sila nga nindot ang langit. O Anabaptist lang ang may tinuod nga swords, Bible. Tinuod tama ang conviction, pero dili ka diya. Kontrolado ka lang diya. Ang kamaturan magpabilin ako, believing witness na wala akong i-control ng Anabaptist Church. Isa na ako makatestify o giistoryahan ko ang nag-a-accuse nga dili na tinuod. Nga control ko sa Anabaptist Church ko. May kagawasan ko. May kagawasan ko mag-soul-winning, may kagawasan ko mag-Bible study, may kagawasan ko kung unsang himuon ko as long nga dili lang against sa pulong siya. Amen. So unsa ingon diri sa 37, even those men that did bring up evil report upon the land died upon the plague before God the Lord. Ang wala nato ginatumulo ng mga tao, and we are praying for them. Ingon pa ang Ginoo, bless them that thirsty. Diba? Panalangini. Kaya ang Ginoo lang mahibalo kanila. O kung sa gihimo nila ni Moses o ni Caleb, still, padayon sila pagpangalagad, heaven may mga negatibo nga ginapadat-pato sa iba. Dapat magkakaroon ta ng ginatawag determination, denial of self, and dedication. Kaya nga naman, one day, someday, dili tao ang tawag o mahatag sa ato ng reward. It is God. Amen. Who prepare for us a mansion. There. Streets of gold. There will be no weeping. There will be no tears. Nor pain. Amen. Padayon lang ta. Canaan is the land of promise that flowing with milk and honey. Amen. Pulo sa 12 ka tao. Duwa lang ang naghatag ng good report. But still, ang Ginoo na imayan. Walang padaghan-daghan tubangan sa Ginoo. Walang padyutay-jutay sa Ginoo. Kaya ingon pang pulong sa Ginoo kahit isa o dalawa nga magkayunay sa pagpangalagan sa Ginoo ang Diyos magkapangalan. Let us pray. Gracious Heavenly Father, thank you so much sa mga pulong Ginoo, encouragement to us, and I pray that we'll bless more Ginoo sa Amos Sending Church. Lord, we give you back all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay. So, na-bless ba ta sa mensahe?